Well, ma'am, as per our records, it appears that the number one drug of choice being abused in the region is still methamphetamine hydrochloride or shabu. Although we also produce marijuana in the region, but yung consumption po hindi po ganun kabigat or it is not mostly abused sa ating rehiyon. Within the region, masasabi po natin na ang area wherein drug trade is more, sabihin na natin na nagpo-proliferate ay ang province of Pangasinan. For the reason that, of course, mas malawak yung area niya, mas maraming population. So it follow na yung mga taong involved sa paggamit ng illegal na droga ay mas marami sa province of Pangasinan. As of now, ma'am, itutuloy lang po natin yung mga existing program po natin within PDEA Region 1. However, we need to enhance them. So, as of now, ang thrust po natin ay to enhance yung supply at demand reduction. And of course, yung bagong thrust ng PDEA, which is globally known as the harm reduction or yung tatawag nating health and social approach sa mga kababayan natin. We know for a fact that addiction is now considered as a health issue. Kaya nga naging more humane yung approach natin. Unlike before that we have just two-prong approach, which is the supply reduction or yung aktibong panghuli sa mga taong involved sa illegal na droga at saka yung demand reduction. Well, ma'am, alam po natin na itong mga taong involved sa pagpalaganap ng illegal na droga ay nag-i-innovate din. Hence, our law enforcer or our drug enforcement officers are at par din sa kanila na they must be one step ahead of these people involved in the proliferation of illegal drugs. So, kung nag-innovate sila ng paraan para to circumvent the law or paggamit ng mga online transaction, ito po ay monitor na po ng PDEA. Dahil nga pag hindi natin sabayan ito, then we may remiss in our duty as drug enforcement officer. So, proactive po tayo at hindi lang tayo reactive sa pagsawata sa illegal na droga. Tama po kayo, Ma'am Justine, na mahaba po yung shoreline or coastline natin sa Region 1. At ang approach po natin dito ay budburan ng marami pang personnel na mag-monitor dito sa ating coastline. Isa po yan sa ating i-implement. Kaya po as of now, nag-reorganize po tayo para alam natin kung saan yung mga points na deploy natin yung mga tao natin at nag-create po tayo ng mga special units. Of course, in cooperation with other law enforcement agency na tutulong sa atin sa pag-monitor at pag-conduct ng appropriate anti-illegal drug operation against this person. Sabi ko nga kanina, kami po ay proactive at hindi lang po reactive sa mga nangyayari na to. So, as of now, marami na po tayong mga intelligence network na nakadeploy sa mga coastline natin. At marami rin tayong programa na parating. Sabi nga po nila na ang laban sa droga ay laban po natin lahat. Hindi lamang po laban ni PDEA, laban ni PNP, or ng mga local government units. Ito'y laban ng buong sambayang Pilipinas or Pilipino. So, because of that, close coordination din tayo sa mga civil society organization natin para tulungan tayo sa pag-monitor at eventually it will lead to the arrest of these people who are involved in illegal drugs. Well, ang panawagan po natin ay ang pagkakaisa ng buong sambayanan sa pag-monitor at pagsugpo sa illegal na droga na to. Alam po natin na ang illegal na droga, wala po itong nidudulit na pakinabang sa ating buhay, kundi puro kapahamakan
hindi lamang po sa mga taong directly involved but pati po sa kanilang mga kapamilya. Hence, we are calling the public to help us to stop this activity.